sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon na marami tayo ngayong umaga. Salamat sa desire na sambahin at dakilain ng Panginoon. Dumako sa kanyang bahay-sambahan para makatagpo siya, marinig ang kanyang salita. Noong nakaraang linggo po ay natutunan natin na ang pagiging Panginoon ni Jesus ay nangangahulugan na isusuko natin ang lahat sa ating buhay sa Kanya. At siya ang gagawin nating pangunahin sa ating buhay. Mabubuhay tayo para sa Kanya, para paglingkuran siya, mahalin, asahan at pagtiwalaan, at ibibigay natin sa Kanya ang ating buong katapatan. Kasama sa mga bagay na ipasasakop natin kay Jesus ay ang ating oras at panahon. Ngayong umaga po, ang ating paksa, ang alagad at ang kanyang oras. Kung si Jesus ay ating Panginoon, siya rin ay Panginoon ng ating oras. Amen? Kung si Jesus ay ating Panginoon, siya rin ang Panginoon ng ating oras. Ang panahon o oras ay regalo ng Diyos sa tao, mga kapatid. Ang buhay ay mula sa Diyos. Nang bigyan niya tayo ng buhay, binigyan niya tayo ng panahon. Kaya ang oras at panahon ay regalo ng Diyos sa tao. Ang Diyos ay walang hanggan. Hindi siya limitado. Ang kanyang panahon ay hindi limitado. Siya ay from everlasting to everlasting. Siya ay walang pinagmulan at walang katapusan. Pero tayo na mga tao ay mabubuhay lamang ng ilang mga taon sa mundo. Mayroon tayong limitadong panahon. Hindi unli ang ating panahon. Kaya dapat tayong maging marunong kung papaano gagamitin ang maikling panahon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang panahon na nakatoka sa atin. Ano mga kapatid, bawat isa sa atin may kanya-kanyang toka, may kanya-kanyang panahon. Hindi natin alam kung gaano kahaba ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Sa Santiago 4:14 ay sinabi, ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas, sapagkat ang buhay ninyo ay parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ang buhay daw natin sa mundo ay sandali lang. Minsan inaisip natin na mahaba ang ating panahon sa mundo, ano? Pero sabi nung talata, ang ating buhay sa mundo'y sandali lang, kagaya lamang ng usok. Nakikita mo ngayon, maya-maya, wala na. Maya-maya, mawawala na nang walang pahintulot, walang paalam, walang warning. Hindi ang haba ng ating buhay ang mahalaga, kundi kung paano natin ginugugol ang ating buhay sa mundo. Ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ay mayroon lamang 33 taon na nabuhay sa mundo. Ngunit tinapos niya ang gawaing ipinagagawa sa kanya ng Ama. At sa Juan 17:4 ay sinabi niya, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. At sa krus ay matagumpay na sinabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Si Apostol Pablo, nang alam niya na malapit na siyang kunin ng Panginoon, ay sumulat ng ganito, ako'y iaalay na. Dumating na ang araw ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. Sa NIV po ay sinali na ganito,
I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Masarap na karanasan kung pagdating natin sa dulo ng ating buhay, ay wala tayong pinanghihinayangan at wala tayong pinagsisisihan. Dahil ginamit natin ang ating buong buhay, ang lahat ng panahon at oras na ibinigay ng Diyos sa atin para gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa atin. At dahil maikli ang ating panahon, hindi tayo pwedeng mag-aksaya ng buhay. Minsan lamang tayong mabubuhay. Hindi na tayo magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Kaya gamitin natin, sa halip na waldasin natin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan, gamitin natin ito sa talagang layunin ng pagkakasugo ng Diyos sa atin. Iisa po ang declaration ni Pablo at ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Ang sabi ni Apostol Pablo, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Wala silang pag-aatubili at maluwag ang kalooban at panatag ang kalooban na harapin ang kamatayan dahil tapos na at matagumpay na nilang nagawa ang bagay na ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. Maligaya nating haharapin ang kamatayan kung nagawa natin ang ini-assign ng Diyos na dapat nating gawin. Mga kapatid, maikli ang panahon. At dahil maikli ang panahon, kailangan nating paghusayin ang paggamit nito. Meron pong 3 katangian ang oras na gusto kong pag-aralan natin ngayong umaga para maging matalino tayo sa paggamit ng ating panahon. 3 katangian ng oras. Una, time is running out. Ang oras ay nauubos. Ang panahon ay lumilipas. Sa awit 89, 47 to 48, awit 89, 47 to 48 ay sinabi, alam mo, O Yahweh, ang buhay ng tao ay maikli lamang sa balat ng mundo. Papanaw na lahat silang nilikha mo. Sino bang may buhay ang hindi papanaw? Paano iiwas sa kanyang libingan yaong isang taong ngayoy nabubuhay? Ang sabi ng talata, ang buhay natin maikli lamang. Bawat isa sa atin ay haharap sa kamatayan. At walang sino mang makakaiwas doon. Sa ayaw natin, sa gusto natin, kapag ang oras natin tapos na, haharap tayo sa kamatayan. Hindi mahaba ang buhay ng tao. Limitado lamang ang buhay ng tao. At ang kamatayan ang nagbibigay ng tuldok sa buhay ng tao. Ang kamatayan ang katapusan, wakas ng ating panahon. Ang kamatayan ang nagsasabing, time is up. Ubus na ang panahon mo. Sa awit 90 verse 12, ay ganito ang sabi. Awit 90 verse 12, ay ganito ang sabi. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Maikli lamang ang panahon na ibinigay ng Diyos sa atin para manatili sa mundo. Sabi ni Santiago, parang aso. Alam niyo aso? Usok. Parang aso. Sandaling lumilitaw at maya-maya ay wala na. Kung maikli ang ating panahon, paano natin pagkakasyahin ang ating oras? Ang dami-dami nating gustong gawin at pangyarihin. Sabi ni David, Panginoon, itanim po ninyo sa puso namin upang kami ay dumunong. Pakiusap ni David sa Diyos na palaging ipaalaala sa atin na maikli ang ating buhay.
para hindi tayo mag-aksaya ng panahon. Palagi tayong magmadali. Hindi po ba kapag maikli na ang oras, deadline na, nagmamadali na tayo? Yung assignment sa school na pinabukas-bukas mo, pag deadline na mamayang hating gabi, ano nang pandalas mo? Di po ba, no? Hindi na tayo nagapaisi-isi, hindi na tayo naga-relax. Puspusan na ang ating paggawa, wala ng pahinga, wala ng tulog, overtime pa. Ganyan din ang kilos ng isang taong mayroon lamang maikling panahon. Nalilimutan natin na maikli lamang ang ating buhay. Minsan, ang akala natin, ang pakiramdam natin, ay sa isang araw na, ay bukas na, sa isang linggo na, sa isang taon na. Baka wala ng isang taon na dumating. Baka wala ng mamaya. Palagi nating aalalahanin na maikli ang ating buhay para palagi tayo nagmamadali. At hindi natin ipinagpapaliban ang mga bagay na dapat nating gawin. Kumikilos tayo madalas na parang mahaba pa ang ating panahon. Ngunit sino ang makapagsasabi kung mahaba pa o maiksi na ang iyong panahon? Anumang oras kukunin tayo ng Panginoon. At walang extension yun. Hindi tayo pwedeng mag-extend. Ang katulad natin mga kapatid ay parang time bomb. Anong time bomb? Pag isinet mo yung oras nun, pag start nun, nababawasan kada minuto ang oras nun. At pag dumating at naubos yung oras na nakaset doon, sasabog na yun. Ganun ang ating buhay. Nang ipanganak tayo sa mundong ito, merong set na amount of time na ibinigay ang Diyos sa atin. At bawat minutong nabubuhay tayo sa mundo'y nababawasan yung oras na yoon. Paikli yung time na yoon. Hindi maghihintay ang panahon sa atin. Kapag ayaw pa natin gawin yung gusto natin gawin, wala pa tayo sa kondisyon, ayaw pa natin, pakiramdam natin, ay inatamad pa tayong gawin yung dapat natin gawin, hindi tayo ahintayin ng panahon. Ang panahon ay mababawasan ng mababawasan, maikli ng maikli yun, may gawin ka man o wala. At hindi na natin mapipihit pabalik ang panahon. Hindi natin mai extend, hindi din natin mapipihit pabalik. Kapag naubos na, ubos na. Hindi natin pwedeng sabihin, kung maiibalik ko lamang ang panahon, sana ganito ang ginawa ko, sana ganito ang pinasyahan ko, sana ito ang pinili ko, wala ng kabuluhan ang ganyang klase ng pagmumuni-muni, mga kapatid. Dahil hindi natin maibabalik ang panahon. Kaya maging marunong tayo. Ano lamang ang pwede nating gawin? Maging marunong tayo sa natitirang panahon na nasa ating kamay. Yung nakalipas na panahon, wala na yon. Wala na yon sa ating control. Pero yung panahon na natitira pa sa atin, yun ang meron tayong control. At tayo ang nagpapasya kung paano natin gugugulin yung panahon na mayroon pa tayo. Kaya sabi ni David, gawin mo kaming marunong, Panginoon. Maging marunong tayo sa paggamit ng ating panahon. Paano ba ang matalinong paggamit ng panahon? Sa 2 Korinto 5:9-11. 5:9-11, ang sabi ganito, kaya naman ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Dahil alam kong nararapat tayong matakot sa Panginoon, sinisikap kong hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Ano daw? Bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman
ng Panginoon. Magsusulit tayo sa Diyos ng lahat ng ating ginawa, mabuti man yon o masama. At bawat isa ay tatanggap kay Kristo ng ating kaukulang ganti o katumbas na ganti sa lahat ng ating ginawa habang tayo nasa mundo. Dahil dyan, pinagsisikapan ni Pablo na maging kalugod-lugod sa Diyos. Napansin niyo po sa talata yan, mga kapatid. Pinagsisikapan ni Pablo na maging kalugod-lugod sa Diyos. Dito man sa tahanang ito. Anong ibig sabihin? Isang araw haharap siya sa agaw sunog. Pero si Pablo hindi gayon. Ayaw niyang magkaroon ng pakiramdam na siya'y agaw sunog lamang. Sinisikap kong maging kalugod-lugod sa Panginoon, sa tahanang ito at maging sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, paano natin ginugugol ang panahon na mayroon tayo? Dapat tayong matakot sa Diyos, sabi ni Pablo. At dahil ang Diyos ay dapat nakatakutan, sinisikap ko, sabi ni Pablo, na hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Diyos at mabuhay para sa Diyos. Paano tayo maghahanda? Habang may panahon tayo, sikapin natin na mabuhay para sa Diyos at manumbalik sa Diyos. Huwag nating intayin na ubos na ang ating panahon. Nasa katapusan na tayo ng ating buhay bago natin iisipin kung paano tayo haharap sa Diyos. Habang may oras pa, habang maaari pa tayong mabuhay para sa Diyos, ang maikli nating panahon ay gugulin natin para bigyang kasiyahan ang Diyos. Pagkatapos ng ating buhay sa mundo, kapag ang ating oras ay ubos na, at tayo ay humarap sa Panginoon para magsulit ng lahat ng ating ginawa sa mundo, sasabihin kaya niya sa atin, "Welcome home, good and faithful servant." Malulugod kaya ang Diyos na tanggapin tayo sa kanyang kaharian? Sabi sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Mabuhay tayo sa mundo, mga kapatid, na ginugugol ang buong panahon habang mayroon pa, sapagkat ito'y nauubos bilang paghahanda sa pagharap natin sa Panginoon. Pangalawang katangian ng oras, God o time is in God's hand. Ang ating buhay, panahon at oras ay hawak ng Diyos. Siya ang may control. Mangangaral 3 verses 1 to 4. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Ang panahon ng pagsilang at ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo, ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa, ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang, at marami pang iba't ibang panahon na kasunod ng listahang ito. Anong sinasabi dito? Ang lahat ng pangyayari sa ibabaw ng mundo ay nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang nagtatakda ng panahon para sa bawat bagay. Ang Diyos ang nagpapasya kung alin ang magaganap at ang hindi. At dahil ang makapangyarihang Diyos ang nagtatakda ng panahon, hindi natin ito mababago. Wala sa atin ang control o ang kapangyarihan na baguhin ang alinman sa itinakda ng Diyos. Anumang pagtatangka na labanan o baguhin ang itinakda ng Diyos ay pagsasayang lamang ng panahon. Mga kapatid, huwag nating iisipin na dahil tayo'y araw-araw na busy,
ay ginugugol natin ng may karunungan ang ating panahon. Ang anumang pagtatangka na baguhin ang itinakda ng Panginoon ay pag-aaksaya ng panahon. Ang mga oportunidad ay nasa kamay ng Diyos. At ibinibigay ng Diyos yon kung kanino niya gusto at kung kailan niya gusto. Ang pwede lamang nating gawin ay sabayan ang ginagawa ng Diyos. Tama po ba? Kung ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay at ng panahon para sa bawat bagay, ang pwede lamang nating gawin ay sabayan ang Diyos sa kanyang panahon. Iayon natin ang ating ginagawa sa ginagawa ng Diyos at maging kasangkapan tayo ng Diyos sa kanyang ginagawa. Marami tayong mga pangarap at gustong gawin. Mabuti po iyon. Mabuti ang mangarap, mabuti ang magplano sa buhay. Ngunit ang sinasabi ng Kawikaan 16 verse 9 ay ito, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang gusto ni Yahweh na matupad, matutupad. Ang ayaw ni Yahweh matupad, hindi matutupad. Kahit ano pang pagsisikap ang gawin natin. Gusto kong sumadsad sa ating pagkaunawa ang katotohanan yun, mga kapatid. Ang gusto ni Yahweh matupad, matutupad. Pero ang ayaw ni Yahweh matupad, hindi matutupad. Kahit na ano pang pagsisikap ang gawin natin. Tayo ang nagbabalak, pero ang Diyos ang nagpapasya kung alin ang pinapayagan niyang matupad. Hindi ang ating balak ang nasusunod. Alalahanin natin na bago pa tayo isinilang sa mundong ito, ang Diyos ay meron ng panukala para sa bawat isa sa atin. Wala pa tayo. Hindi pa tayo isinisilang. Ang Diyos ay may nakatakda na para sa bawat isa sa atin. At isinasakatuparan lamang ng Diyos yung panukala na yon, yung plano na yon, ay isinasakatuparan lamang ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin pag dumadating yung takdang panahon. Halimbawa, panahon na para ka mag-asawa. Ang tagal-tagal mong nag-intay na magiging asawa. Walang nadating. Pag panahon na, ayon sa plinano ng Diyos, panahon mo na para mag-asawa, bibigyan ka ng Diyos ng mapapangasawa. Amen? Ang Diyos ang nagtatakda. Tinutupad lamang ng Diyos kapag dumadating na ang takdang panahon. Ang anumang ipinapahintulot ng Panginoon ay nangyayari ayon sa una niyang pinanukala para sa atin. Kaya huwag nating tatangkain na baguhin ang panukala ng Panginoon. Kapag sinubukan nating baguhin ang itinakda ng Panginoon para sa atin, nag-aaksaya tayo ng panahon. Ang pinakamabuti nating magagawa ay makiayon sa plano ng Panginoon. Payagan natin na gamitin tayo ng Panginoon na maisakatuparan ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Ang ilan sa atin nag-uumpisa pa lamang, mga kapatid na kabataan, meron kayong napakahaba pang panahon para gamitin ang inyong buhay na gawin at isakatuparan yung nasa isip ng Diyos para sa inyo. Kami na mga kakaunti na ang panahon, ang iniisip namin ngayon ay, nagawa ko ba? Nagawa ko na ba? Kasi anytime soon, tatawagin na kami ng Panginoon sa langit. Kaya mga kaedad ko, ang dapat nating itanong ay, nagawa ko na ba? Natapos ko na ba? Yung gusto ng Diyos na gawin ko? Ang Panginoong Jesus, mga kapatid, ang sabi ng Juan 5:19 ay ganito. Dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama.
Ang ginagawa ng Ama, ang siya rin ginagawa ng anak. Ano daw? Noong ang Panginoong Hesus ay nasa mundo, wala siyang sariling agenda. Wala siyang sariling plano. Kundi, kung ano ang ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa niya. Sinasabayan lamang niya ang Diyos Ama sa kanyang ginagawa. Yung nakikita ni Jesus na ginagawa ng Diyos Ama, ayun din ang kanyang ginagawa. Sinasamahan at tinutulungan lamang ni Jesus ang Diyos Ama na gawin ang kanyang plano. Ganyan din tayong mga anak ng Diyos. Dapat ay nagpapasakop tayo at sumusunod sa ginagawa ng Diyos. Hindi natin kinokontra ang ginagawa ng Diyos. Hindi natin nilalabanan. Ang buong panahon natin ay ginugugol natin sa paggawa ng mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin. Ang mahalagang tanong ay ito, alam mo ba kung bakit ka nasa mundo? Alam mo ba ang layunin ng Diyos? Bakit ka inilagay sa mundo? Kasi para natin magawa yung ipinagagawa ng Diyos sa atin habang nasa mundo tayo, dapat alam natin kung ano yun. Dahil paano natin magagawa ang isang bagay na hindi natin alam? Dapat inaalam natin. Paano kung kayo'y 58 years old na nakagaya ko, tapos hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung bakit ka inilagay ng Diyos sa mundo? Ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo? Ano ang ipinagagawa ng Diyos sa'yo? Malapit na ang dead end. Alamin natin kung ano ang layunin ng Diyos sa ating buhay para magawa natin kung anong ipinagagawa niya sa atin. Ang paggawa ng anumang hindi ipinagagawa ng Diyos sa atin ay pag-aaksaya ng panahon. Ang paggawa ng anumang bagay na hindi ipinagagawa ng Diyos sa atin ay pag-aaksaya ng panahon. Halimbawa, gusto kong maging Miss Universe. Sayang nga lang, hindi ako naging matangkad eh. Pero halimbawang gusto kong maging Miss Universe. At nag-training ako, nagpaganda ako, nagpakinis ako ng balat, iningatan ko ang kutis ko, nag-aral ako ng mga etiquette, lahat na ng kailangan kong pagsasanay para ako'y maging kandidato ng pagiging Miss Universe. At halimbawang manalo ako, ipahintulot ng Diyos na manalo ako. Pero kung hindi yun ang ipinagagawa ng Diyos sa akin, sinayang ko yung 2 taon ng buhay ko. Miss Universe nga ako. Pero hindi naman yun ang ipinagagawa ng Diyos sa akin. Sinayang ko ang 2 taon ng buhay ko sa paghahanda para maging Miss Universe. Mga kapatid, iba ang definition ng tagumpay sa mga anak ng Diyos at sa mga hindi anak ng Diyos. Kung tayo'y hindi anak ng Diyos, walang problema kung paano natin gugugulin ang ating panahon. Ngunit dahil tayo'y mga anak ng Diyos, may layunin ang Diyos kung bakit tayo tinawag na maging mga anak niya. At yung panahon na ibinigay ng Diyos sa atin habang nasa lupa tayo'y dapat natin ginugugol sa pagsasakatuparan nung layunin at dahilan kung bakit tayo'y tinawag ng Diyos. Ang buhay natin hindi atin, ito'y sa Diyos. At dapat natin ginugugol kung paano gusto ng Diyos, naguguli natin ito. Kahit na maging matagumpay tayo sa paningin ng mundo, mayaman tayo, sikat tayo, makapangyarihan tayo, kilala tayo sa lipunan. Ngunit kung hindi natin natatapos ang ipinagagawa ng Diyos sa atin, bigo pa rin tayo. Wala pa rin kabuluhan ang buhay natin. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sa English ko po babasahin kasi napakaganda sa English. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. He has made everything beautiful in its appropriate time. Kapag daw gagamitin natin ang ating panahon na gawin ang gusto ng Diyos, na gawin natin sa kanyang takdang kapanahunan, ay gagawin ng Panginoon na napakaganda ng lahat ng bagay para sa iyo.
Ano daw? Gagawin ng Diyos na napakaganda ng lahat ng bagay para sa iyo. Sa takdang kapanahunan. Sa panahong itinakda ng Diyos. Kung papayagan natin siya, na gawin natin, kung ipapagamit natin ang ating buhay para gawin ng Diyos ang nasa isip niya para sa atin, at the appropriate time, God will make all things beautiful. Meron bang nakakapanghinayang sa isang bagay na beautiful? Meron bang pagsisisihan sa isang bagay na napakaganda? Mga kapatid, God will make all things beautiful in His time. Dito sa version na ginamit ko, ay ginamit yung salitang, He has made everything beautiful. Ano ang ibig sabihin nung He has made? Ang ibig sabihin po nun ay, hindi pa nangyayari, pinanukala na ng Diyos na magiging maganda ang lahat ng bagay sa panahong itinakda niya. Ano daw? Way ahead of time, nauna na ang Diyos na magpanukala. Halimbawa, sa 2025, gagawin ko si Lisa na ganito. Wala pa si Lisa, hindi pa pinapanganak si Lisa, nasa isip na ng Diyos na sa 2025, si Lisa ay magiging ganito. He has made everything beautiful in its appropriate time. Ano daw? Nakaplano na yun. At pag dumating yung takdang panahon ng Diyos, ayon sa kanyang kapanahunan, tutuparin nyo ng Diyos, isa sa katuparan nyo ng Diyos sa iyo, at gagawin nyo ng Diyos na napakaganda. Hindi mahuhuli ang Diyos sa takdang panahon. In its appropriate time. Hindi mahuhuli ang Diyos. Isa sa katuparan lamang niya yon pagdating ng takdang panahon. Kaya wag nating uunahan o pangunahan ang Diyos. Siya ay may kanyang takdang panahon. Naalala niyo si Sarah? Nainip siya sa pangako ng Diyos na magkakaroon sila ni Abraham ng anak. Kaya sabi niya kay Abraham, yung alipin ko nila ang kunin mo, sipingan mo, at yung magiging anak mo sa kanya, yun ang magiging anak ko. Nagkaanak nga. Nagkagulo ang pamilya. Nag-away ang magkapatid. Ginugulo natin ang kamada ng panukala ng Diyos sa buhay natin kapag pinapangunahan natin siya. Ang Diyos ang may control ng ating panahon. Hawak niya ang ating oras sa kanyang mga kamay. Ginagawa niyang maganda ang bawat bagay sa ating buhay sa kanyang takdang panahon. At kapag pinakikialaman natin yung takdang panahon na yon, nagugulo ang ating buhay. Pangatlo, kanina, time is running out. Time is in God's hand. Pangatlo, time is the essence. Time is the essence. Mahalaga ang panahon at mahalaga na ang mga gawain ay matapos sa takdang panahon. Ano ibig sabihin ng time is the essence? Mahalaga na ang mga bagay ay matapos sa takdang panahon. Juan 9:4 hanggang 5. Juan 9:4 hanggang 5. Dapat nating gawin ang ipinagagawa ng nagsugo sa akin, samantalang araw pa, dumarating ang gabi at wala nang makagagawa. Pinagkumpara ng Panginoong Hesus ang araw at ang gabi. Sinabi niya na kapag araw, tayo ay makakagawa. Pero pag dumating na ang gabi, wala nang makakagawa. May panahon na pwedeng gumawa at may panahon na hindi pwedeng gumawa. Kaya dapat tayong gumawa
at tapusin ang ating ginagawa habang pwede pa tayong gumawa. Dahil dadating ang panahon na hindi na pwedeng gumawa kahit gustong-gusto mo pang gumawa. Ang panahon para gumawa ay habang araw pa. Ibig sabihin, mayroong panahon na sadyang ukol para sa paggawa. Ang mga sitwasyon at mga oportunidad ay pabor para makagawa. Kahit sa ating karanasan, mga kapatid, pagdating ng gabi, ang mga tindahan sarado na. Kaya kahit gusto mo pang magpanday, wala nang bukas na hardware para ka makabili ng gamit na kailangan mo para ka magpanday. Kaya habang bukas pa ang hardware, magpanday ka na. Wala ka rin makukuhang mauupahan. O gusto mong ipakalikot yung ilaw mo na hindi nailaw, ay dapat kanina mo pa ipinakalikot yun. Dahil ngayon, kahit may pang-upa ka, wala nang magapaupa. Pahinga na nila ngayon, gabi na eh. Naunawaan niyo mga kapatid, may mga bagay na kahit gusto pa natin gawin, di na natin pwedeng magawa dahil ang pagkakataon para gawin yun ay wala na. Ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon ay dapat nating gawin habang pwede pa natin itong gawin o pinapayagan pa tayong gawin ito. Kung napapansin ninyo mga kapatid, ngayon ay bukas na bukas ang ating bayan sa Ebanghelyo. Kahapon, ang Lucy Laurel Satellite, naabot nila yung mark na 1,000 people presented with the gospel. In 34 days, nagawa nila na makapagpahayag ng Ebanghelyo sa 1,000 katao, 58 na mga tao, na mga kapatid natin sa Lucio Laurel, ang buong sipag at buong sigasig na nangaral ng Ebanghelyo sa loob ng 34 days at nahit nila yung mark. Challenge sila ni Pastor Manny na iabutin ang 1,000 mark and they did it yesterday. Mga kapatid, kinikwenta ko, on the average, nakapagpahayag sila ng Ebanghelyo sa 30 tao araw-araw. Na-imagine nyo ba yun? 30 tao araw-araw sa loob ng 1 buwan. At nakatapos sila ng 1,000 kahapon. Anong sinasabi ko dito? Kahit saang barangay sila pumunta, kahit kayo mga kapatid, yung mga humahayo dito sa sentral, kahit saang barangay kayo pumunta, di po ba? Kahit saan kayo magpahayag ng Ebanghelyo, ang mga tao'y bukas. Pinatutuloy kayo sa bahay, binibigyan kayo ng panahon na makausap sila, pinapayagan kayo na ma-share ang gospel sa kanila. May mga panahon po sa nakalipas na ang gloria ay sarado sa Ebanghelyo. Nung kabataan namin ni Pastor Manny, sina Pastor Manny ay nagabahay-bahay dyan sa Kawit, doon sa A. Bonifacio. Ang gloria ay sarado sa Ebanghelyo. Kahit yung pagbuksan ka ng pinto at patuloyin ka sa bahay nila, ayaw nila. Napakasarado nila sa kanilang relihiyon. Ayaw nilang mag-entertain ng ibang pananampalataya. Ngunit ngayon mga kapatid, hindi yan naranasan ng mga kapatid nating humahayo. Ang gloria ay bukas na bukas sa Ebanghelyo. Kahit yung mga taong dati umuusig sa kanila, kahit yung mga taong dati nagasalita ng masama laban sa kanila at inatuligsa sila, ngayon ay willing na makinig sa kanila. Ano ang ibig sabihin nito mga kapatid? Ang gloria sa panahong ito ay bukas sa Ebanghelyo. Ay ano ang ating gagawin kung gayon? Ito'y panahon ng pag-aani. Ito ang tamang panahon para mag-share ng gospel. Darating ang panahon na hindi na magiging ganito kabukas ang gloria. Pero habang bukas pa ang mga tao sa Ebanghelyo, samantalahin natin ang panahon habang may panahon pa tayo para makagawa. Dahil darating ang panahon hindi na nila tayo patutuloyin. Huwag nating hintayin na magsara ang pinto. Mga kapatid, binuksan ng Diyos para sa atin ang mga pintuan. Kaya dapat tayong magmadali at huwag natin itong ipagpapaliban. Huwag tayong urong-sulong, huwag tayong mag-atubili. Laksan natin ang ating loob. Bakit natin alaksan ang ating loob? Ay kitang-kita na natin na ang Diyos ay nagbukas ng mga pintuan. Ba't pa tayo mag-aalinlangan? Ang pruweba ay nandyan na. Ngayon ay panahon ng pag-aani.
Ngayon ay pinapaboran tayo ng Diyos para gumawa. Mga kapatid, ito ang realization ko. Ang ibang mga grupo ay hindi pa nakakamalay. Na-agree kayo sa akin? Na-agree po ba kayo sa akin? Ang ibang mga grupo ay hindi pa nakakamalay. Ano ang katibayan ko? Walang evangelistic movement. Walang pagkilos para magbahagi ng ebanghelyo ang ibang mga grupo. Pero ipinahintulot ng Diyos, mga kapatid, na ang CLJC ay makamalay. Na bukas ang pintuan. Napakalaking pribilehiyo, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Malakas po kasi may ginagawa ang Diyos sa kalagitnaan natin. Ipinahintulot ng Diyos na ang CLJC Gloria ay makamalay. Pwedeng hindi tayo nakakamalay, pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Ginawa niyang malay tayo na ngayon ay bukas ang pintuan para sa ebanghelyo. Pinaburan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, bago makamalay ang ibang grupo, bago makamalay ang mga bulaang propeta at ang mga bulaang guro, unahan na natin sila. Dahil kapag nauna ang mga maling aral, mga kapatid, natigas ang puso ng tao sa ebanghelyo, naniniwala sila sa mali. Kaya kahit dalhin natin sa kanila ang katotohanan, ay hindi na sila talaban agad-agad ng katotohanan. Malibang bunuin natin yun sa pananalangin sa Panginoon. Pero ngayon, samantalang bukas ang gloria para sa ebanghelyo, samantalahin natin, huwag tayong mapayag na mauuna ang mga bulaang guro sa kanila. Mauna tayo. Unahan natin sila. Ini-encourage ko bawat isa sa inyo, mga kapatid. Ang pag-iibanghelyo hindi lamang para sa iilan. Ito'y katungkulan nating lahat. Dahil yung maaabot mo ay hindi ko maaabot. Yung kapitbahay mo hindi ko kapitbahay. Yung kamag-anak mo hindi ko kamag-anak. Yung kaibigan mo hindi ko kaibigan. Kaya bawat isa sa atin ay inaasahan ng Diyos na samantalahin ang pagkakataon na ibinigay niya para tayo mag-ibanghelyo. Sabi sa ikalawang Timoteo, chapter 4, 3-4. Ikalawang Timoteo, chapter 4, 3-4. Sapagkat darating ang panahon na hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin na nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Yan ang malungkot na katotohanan. Sinabi ito ni Pablo as a warning kay Timothy. Para wag mag-aksaya ng panahon si Timothy, kundi magmadali. Kasi sabi niya, darating ang panahon, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Ang asundin na nila ay ang kanilang hilig, kung ano lamang yung gusto nilang pakinggan, kung ano lamang yung maganda sa kanilang pandinig, yung nakakaaliw sa kanila. Sa English po, ang ginamit na salita ay yung mangangati ang kanilang tainga. Their ears will itch. Sa Griego daw po, ang ginamit na salita ay yung nangangati ay parang masarap kamutin, masarap hagud-hagurin. Ano daw ang gagawin nila? Ang pakikinggan lamang nila ay yung mga aral na parang nahagod sa likod nila kahit mali na yung inagawa nila. Sige bro, okay lang yan bro, walang mabasama dyan bro. Ang pakikinggan lamang nila ay yung masarap sa tenga nila. Pero ang katotohanan tungkol sa Panginoon at sa pagliligtas na iniaalok ng Diyos, ayaw na nilang pakinggan yun. Ibabaling nila ang kanilang sarili sa mga alamat. Alam natin ang alamat ay hindi totoo. Alamat ni Mariang Makiling. Alam natin hindi totoo yun. Yun ay kwentong nagpasalinsanin lamang sa mga henerasyon, pero walang solidong basihan para magpatunay na totoo nga ning merong Mariang Makiling na nabuhay nung unang panahon. Walang basihan yun. Pero ang sabi ng talatay, ibabaling nila ang kanilang pansin sa mga alamat. At yun na ang apaniwalaan nilang totoo. At hindi na nila atanggapin ang talagang katotohanan na itinuturo ng Biblia na merong basihan at may historical proof. Sabi sa NIV, they will gather to themselves
teachers in accordance to their own desires. Ano daw? Mapili sila ng magaguro na ang aturo sa kanila ay yung gusto lamang nilang ituro sa kanila. Mamimili na sila ng tagapagturo. At pagdating ng panahon, baka ayaw na nila sa atin. Ayaw na nila tayong pakinggan. Kaya habang nakikinig pa sila, mga kapatid, habang tinatanggap pa nila tayo at binibigyan pa nila tayo ng panahon na ibahagi sa kanila ang ebanghelyo, bilis-bilisan po natin. Ang Lucio Laurel ay nakaabot na sa 1,000. Ang Central kaya, kailan makakaabot sa 1,000? Ang Central kaya, kailan makakaabot sa 1,000? Mga kapatid, ang unang challenge na ibinigay ni Pastor Manny ay ito. Na bawat isa sa atin ay magbahagi ng ebanghelyo sa 10 tao. Hindi yun agad-agad. Ang nasa isip ni Pastor Manny ay sa loob ng 1 buwan ay 10 tao. Yun ang nasa isip ni Pastor Manny nung i-challenge niya kami na magbahagi ng ebanghelyo sa 10 tao sa loob ng 1 buwan. Alam niyo ba mga kapatid ang nangyari sa Lucio Laurel? Si Jo Marie ay nakapagbahagi ng ebanghelyo sa loob ng 34 days sa 56 na tao. Amazing? Amazing? 56. Ay tama ba, Papa? 56. Sa loob ng 1 buwan. Grabe, no? 10 lang ang inahingi ni Pastor Manny. Tinodo ng batang ito, ang ibinigay 56. Paano hindi maliligayahan ang kanyang pastor, ano? Saya po ng kanyang pastor. Mga kapatid, habang nakikinig pa sila sa atin, bilisan natin. Time is the essence. May gawain na ipinapagawa sa atin na kailangan nating matapos gawin bago pa tayo mawalan ng panahon o ng pagkakataon na gawin ito. At magsisisi tayo at manghihinayang na hindi natin ginawa ang dapat nating ginawa sa panahon na maaari pa tayong makagawa. Nakita natin kung gaano kaiksi at kabilis ang panahon. Kanina ay sinabi ko, sa halip na nawaldasin natin ang ating buhay sa mga bagay na walang kabuluhan, gamitin natin ito para bigyang kasiyahan ang Diyos. Sa Roma 8:28 ay tinukoy ni Pablo ang mga mananampalataya bilang mga taong tinawag ng Diyos ayon sa kanyang panukala. Ang mga Kristiyano daw po ay mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang panukala. Anong ibig sabihin nun? Na nang tawagin tayo ng Diyos para maging kanyang mga anak, meron siyang layunin. Meron siyang gustong ipagawa sa atin. At sa unang Pedro 2:9 ay sinabi, pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Bakit daw tayo pinili ng Diyos para maging Kanya? Para maghayag ng Kanyang kadakilaan at ng Kanyang kaluwalhatian. Gusto ng Diyos na ipagmalaki natin siya. Gusto ng Diyos na sabihin natin sa iba, gaano kadakila ang ating Diyos, gaano ka mapagmahal ang ating Diyos, gaano kabuti ang ating Diyos, gaano kahanga-hanga ang ginagawa niya sa buhay natin. Pinili niya tayo para maging Kanya, para maghayag ng mga kahanga-hangang mga gawa niya. Sa Juan 20:21 naman ay sinabi ni Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Ang isa pa sa mga layunin ng Diyos sa ating buhay ay para gawin natin ang gawaing iniutos ng Diyos Ama kay Jesus. At yun ay ang ipahayag sa mga tao ang kanyang pagliligtas. Kaya bago umakyat sa langit ang Panginoong Jesus ay sinabi niya, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. At narito, ako'y kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig. Iniwan ni Jesus sa atin, sa bawat isa sa atin, yung gawain na ipinagagawa sa Kanya ng Ama.
Umalis ang Panginoong Jesus, may natitira pang dapat gawin at yun ay ating bahagi na. Yung bahagi ni Jesus, tinapos niya. Pero yung bahagi natin, sabi ni Jesus, as the Father has sent me, so I send you. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, isinusugo ko kayo. Huwag nating ubusin ang lahat ng ating panahon para sa ating mga pansariling kasiyahan at pansariling kapakanan lamang. Merong gawain na iniwan si Jesus para gawin natin at gugulin ang buhay natin sa pagtupad sa mga gawain ito. Pangatlo, Colosas 4:2. Colosas 4:2. Sa English ay sinabi, devote yourselves in prayer. Iukol natin ang ating buong panahon sa pananalangin. Huwag tayong titigil o magsasawang manalangin. Sa halip, iasa natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, maliit man o malaki. Katukin natin ang langit, yung ang sinasabi ni Pablo dito, mga kapatid. Katukin natin ang langit. Yung kapangyarihan at resources na nandoon, hingi natin sa Diyos para maranasan natin at mapakinabangan natin dito sa lupa. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ano ba ang panalangin? Ang panalangin ay pagkatok sa langit para yung resources na nandoon ay magamit natin habang tayo ay nasa lupa. Mga kapatid, 3 bagay na gusto ng Diyos na paglaanan natin ang ating panahon habang tayo nasa lupa. Bigyan siya ng kadakilaan at karangalan sa pamamagitan ng ating buhay. Ibahagi ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos at gawing alagad niya ang lahat ng mga taong makikilala natin at masishare ng gospel. At pangatlo, ilaan natin ang ating buong panahon sa pananalangin at sa paghingi sa Diyos ng mga bagay na kailangan natin, maliit man yun o malaki. Bilang alagad ni Jesus, ito ang dapat na kumakain ng ating panahon. At kung tayo may hanap buhay o trabaho, may pamilya at mga anak, nangangahulugan ito na aataduhin natin ang ating panahon. Hindi pwedeng hanap buhay lang, hindi pwedeng trabaho lang, hindi pwedeng pamilya lang, hindi pwedeng asawa lang, hindi pwedeng mga anak lang. Aataduhin natin ang ating panahon. Paghahati-hatiin natin sa pag-aasikaso ng pamilya, sa paghahanap buhay, sa paghayo para mangaral ng Ebanghelyo, sa pananalangin, sa pagbabasa at pagbubulay ng salita ng Diyos, sa pagtulong sa kapwa, sa paggawa ng mabuti, sa paglilingkod sa iglesia. Huwag nating uubusin ang ating panahon para sa mga pansariling kapakinabangan lamang. Baka biglang dumating ang huling minuto ng ating buhay sa mundo at tayo biglang haharap sa Diyos at hindi natin alam kung paano tayo haharap sa Kanya. Dahil ang katapusan ng buhay ay hindi natin alam kung kailan. Bago dumating ang huling tik ng orasan para sa buhay natin, sana'y nagawa na natin, natupad na natin yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Manalangin tayo, mga kapatid. Patawarin ninyo kami, Panginoon. Kung sa mga nakaraang panahon ay nabuhay kami para sa aming sarili lamang. Patawarin po ninyo kami. Kung inisip namin na ang buhay namin ay para sa amin lamang. Patawarin ninyo kami. Kung wala kaming ibang inintindi kundi ang sarili lamang namin. At panalangin ko, Panginoon, nakakausapin po ninyo ang bawat isa sa amin. At ipapakita ninyo sa amin, Panginoon, sa aming panahon, yung solong panahon, na kayo lang at kami, kayo lang at ako, kayo lang at sila. Papakita ninyo sa kanila, Panginoon, yung layunin kung bakit ninyo sila tinawag para maging inyong mga anak. At akayin ninyo sila, Panginoon, sa pagtatalaga ng kanilang buhay para ipaglingkod sa inyo at sa inyong mga layunin ninyo para sa kanilang buhay. Para dumating man kami sa dulo ng aming buhay, Panginoon, wala po kaming panghihinayangan dahil nagampanan namin at natapos namin
ang gawaing ipinagagawa ninyo sa amin. Tulungan nyo kami na wag magpatumpik-tumpik, wag magurong-sulong, kundi magmadali, sapagkat ang panahon namin ay kakaunti. Pinupuri namin kayo sa mga opportunities na ibinibigay po ninyo sa amin, Panginoon. Kami tunay na mapalad, kami tunay na pinagpala mo, kami nakahihigit sa iba. Dahil minabuti ninyo, Panginoon, na maunawaan namin at matanggap namin ang aming mandato sa panahong ito. Ang 2021 ay ibinigay mo sa amin para maging produktibo kami, para maging kapaki-pakinabang kami, para ang buhay namin ay magkaroon ng eternal na value, Panginoon. At nagpapasalamat kami na ipinagsali ninyo kami. Ginawa ninyong makabuluhan ang aming buhay. Salamat po ng marami sa pagkakataong ito. At naway tulungan po ninyo ang mga kapatid ko na huwag sayangin ang pagkakataong ito, kundi maging aktibong kabahagi sa pagsusulong ng inyong gawain dito sa Gloria. Pinupuri ko po kayo at ibinabalik ko sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. We can never thank you enough for how good you are, na minarapat ninyo kami, unworthy as we are, na makabahagi sa inyong plano at sa inyong panukala. Salamat ng maraming, Panginoon. Napakadakila po ninyo. Pinupuri po namin kayo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.